Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, February 4, 2026, nakamonitor po tayo sa panibagong bagyong nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at tinatawag po itong Bagyong Basyang. Aalamin po natin ang mga direktang lugar na madadaanan nito at kung itong Bagyong Basyang nga po ba ay lalakas into typhoon o super typhoon category. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para makaabot sa ibang mga kababayan natin ang update sa lagay ng ating panahon. Magandang araw, kamusta po? Ako po muli si Kuya Francis, ang tagapaghatid po ng balita sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules, February 4, 2026. So dito po muna natin sisimulan ang Bagyong Basyang po, no? Alamin natin ngayon yung track and intensity forecast niya. Huli pong namatan ang Bagyong Basyang alas 2 po ng madaling araw ngayon pong Miyerkules, 825 kilometers east of northeastern Mindanao. Kung makikita nyo sa ating pinakamapa, nagme-maintain po sa pagiging tropical depression or mahinang bagyo pa ang Bagyong Basyang. Pero like ko sinasabi sa inyo, kapag nasa amihan season tayo, ang bagyong mabubuo, hindi ito lalakas into typhoon o super typhoon category. Mamayang alas 2 ho ng hapon, ngayong araw din ng Miyerkules, 490 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur naman po ang magiging lokasyon ng Bagyong Basyang. So mag-ingat yung mga lugar ha. Ito, iniisa-isa ko na po para mapaghandaan po ng mga kababayan natin. Maintain pa rin siya sa 55 kilometers per hour na lakas ng hangin, tropical depression na category. Pagdating po ng Huwebes po ng alas 2 ng madaling araw, eto medyo lalakas siya, 280 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur pa rin po ang kanyang lokasyon. At lalakas into 65 kilometers per hour na lakas ng hangin, magiging tropical storm category. Bagamat ang pagkilos po niya pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour, marami ho itong mga lugar na madadaanan. So kinakailangan pong maging alerto at mag-ingat po tayo. So balikan natin mamaya yung ilan pang mga lugar na kanyang madadaanan at ipapasilip ko muna sa inyo yung track and intensity forecast ng tropical depression o Bagyong Basyang. Kung makikita nyo sa ating pinakamapa, makikita nyo mabuti na from tropical depression, simula nang pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, ay nasa tropical storm lamang siya na paglakas. At babalik ito sa pagiging tropical depression ulit pagdating po ng February 7 hanggang sa February 8. So magiging tropical storm ito pagdating po ng February 5, alas 2 po ng madaling araw. So Huwebes ho ito ng alas 2. So hindi na ito lalakas pa into severe tropical storm, typhoon o super typhoon na category. Ngayon po mga kaibigan ko, mga kababayan, ay silipin natin yung pinaka-live na mapa. So importante kasi na mai-explain ko sa inyo mabuti para hindi rin po pagmulan ng takot ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga senior natin na lagi ko pong inaalalayan sa ganito pong mga sitwasyon. Mataas din po ang tsansa na itaas ang wind signal number 1 sa mga direktang lugar po na maapektuhan nito. Kung makikita nyo po sa ating pinaka-live na mapa, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Basyang. Bagamat ito naman sa ngayon nasa kategorya lamang ng mahinang bagyo, tropical depression ho kasi level 1. Level 2 ho kasi is tropical storm. Hindi natin ito pwedeng baliwalain. Wala ho itong tinatawag na life-threatening na lakas ng hangin, pero more on mas maraming mga pag-uulan ang maidudulot nito sa mga direktang lugar po na kanyang maapektuhan. May mga heavy rainfall warning na tayo dahil po sa Bagyong Basyang, so kinakailangan magdoble ingat tayo. Uulitin ko ho na ang Bagyong Basyang ho ay dadaan po dito unang-una po kaninang alas 2 sa madaling araw sa may northeastern Mindanao po, 825 kilometers, at hapon naman ngayon ding Miyerkules, 490 kilometers of Hinatuan, Surigao del Sur. So bukod ho dyan, alamin muna natin yung iba't ibang weather system. Babalikan ho natin to at i-explain ko sa inyo yung mga landfall scenario o yung mga record na pwedeng mangyari dito po sa Bagyong Basyang. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, so ito po makinig mabuti dahil may sirkulasyon na ng hangin dito, lumalawak din ang radius o yung nasasakop ng Bagyong Basyang. Sa forecast weather condition natin, sa area po ng Eastern Visayas, Central Visayas, ilapit natin ng konti. Kasama po ang Negros Island Region, Caraga,
ang Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula patuloy po makakaranas ng weather condition cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ibig sabihin ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa bagyong Basyang. Samantalang sa Batanes at Babuyan Islands po, same scenario nung kahapon, cloudy skies pa rin ang mararanasan sa mga lugar na yan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. So may mga tsansa pa rin ng pagbabaha sa mga lugar na apektado ng northeast monsoon pag nagkaroon ng light to moderate rains anumang oras. Pero yung lugar na binanggit ko dahil sa trap ng tropical depression o yung mga apektadong lugar ng bagyong Basyang ay mas mataas ang tsansa makaranas ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Dito naman tayo sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, patuloy din maaapektuhan ng hanging amihan o northeast monsoon. Ngayon ho, para din sa clarification, hindi pa nakakaapekto sa malaking parte ng ating bansa itong bagyong Basyang. Yung iba na nakakaranas ng pag-uulan dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, hindi ho yun dahil po sa tinatawag natin na bagyong Basyang o tropical depression na Basyang. May mga kategory din tayo ng mga apektadong lugar ng localized thunderstorms sa lalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon po ay i-explain ko sa inyo mabuti, bukod ho dito sa bagyong Basyang, kinakailangan natin paghandaan yung heavy rainfall warning dulot po ng shear line. So eto, kinakailangan natin maging alerto at maging handa at lagi kong sinasabi, may mga pagbabago, may mga lugar na makakaranas ng mga heavy rainfall warning at may mga lugar na possible na itaas ngayong araw din ang wind signal number 1. So ito po, dahil po sa tropical cyclone o dahil po sa tropical depression Basyang, ngayong hapon po hanggang sa Thursday po ng afternoon, eto po makinig po mabuti, meron tayong ina-expect o inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dito pa rin po sa may Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, sa may Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Kung makikita nyo kahit nandito yung pinakasentro o pinakamata ng bagyong Basyang, yung lawak naman ng sirkulasyon ng kanyang hangin ay umaabot sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. Ang sinasabi natin na pinakamagiging direction po nito, papalapit po dito, tumbok sa may Eastern Visayas. So mahagip din or madidikitan nito ang silangan ng bahagi po ng Mindanao o Eastern Mindanao. So kitang-kita naman natin, pero kung mapapansin ho ninyo, may mga tsansa na ito ay magbago ng sirkulasyon. Yung sinasabi natin mabilisan pong magbabago ng bagyo. So pagdating din ng Thursday po ng afternoon hanggang sa Friday ng afternoon, ito i-take note natin para alam natin yung lagay ng panahon sa mga susunod po ng mga araw. Meron pa rin po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Yan pa rin sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Cebu, kasama po ang Dinagat Islands, kasama po ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Camiguin, Bukidnon at Davao del Norte. Yung mga lugar ho na binanggit ko na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dahil dito sa bagyong Basyang o tropical depression na Basyang, ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. At ngayon din ay mataas ang tsansa na itaas na sa wind signal number 1 yung mga direktang lugar po na apektado tulad dito po sa Eastern Samar, Southern Leyte, kasama ang Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. So, lagi ko sinasabi na ito pong bagyong Basyang ay tropical depression, hindi po ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category. Laging marami nagtatanong sa atin, Kuya Francis, bakit daw sa iba sinasabi ito daw ay lalakas bilang typhoon o super typhoon? Nakikita daw nila. So, ito po live na pinapakita sa ating mapa na ito po ay hindi pasok sa pagiging typhoon o super typhoon category kasi yun talaga yung nakakatakot. Pero ito ha, kahit po nasa category 1 pa lamang hanggang sa category 2 lamang, itong bagyong Basyang, kinakailangan po natin maging alerto at maging handa.
Kasi pag sinabi natin na tropical depression, yan ay magtataglay ng hangin from 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin. At meron yung warning lead time na 36 hours sa mga direktang lugar na maaapektuhan ng wind signal number 1 niya. Tatandaan ho ninyo, pag tropical depression, mahinang bagyo, signal number 1 yung mga direktang lugar na maaapektuhan ito. Pag tumaas naman ng isang level from tropical depression to tropical storm ang Bagyong Basyang, nasa level 2 naman o nasa wind signal number 2 ang mga direktang lugar na maaapektuhan ito. May mga nagtatanong, sa Eastern Visayas lang daw ba tatama o dadaan po ang Bagyong Basyang? Base sa ating advanced weather forecast, ang Bagyong Basyang lalapit po sa Eastern Visayas, papunta po dito sa may North Luzon. So mag-ingat po yung mga nakatira po dyan sa may North Luzon, ilang bahagi po ng Central Luzon, parte ng Luzon, no? Dahil sa hangin na sumasabay po sa kanyang pag-ikot, ay possible na maabot po ng trap o extension ng hangin ng Bagyong Basyang ang malaking bahagi po ng Luzon. Tatandaan nyo ho yan. Medyo magandang panahon ang naranasan natin itong mga nakarang mga araw, pero ngayong araw po ng Miyerkules, mataas ang tsansa na medyo makulimlim at lalo na sa hapon at sa gabi may mga pag-uulan tayong mararanasan. So, paano daw ba nasabi o paano daw ba mangyayari na hindi nalalakas sa typhoon o super typhoon category ang Bagyong Basyang? So, kung makikita nyo, nakaantabay or nakabantay pa rin ang amihan o tinatawag natin na northeast monsoon, which is yan yung nagpipris para lumakas ho, para hindi ho lumakas ang isang sama ng panahon or tropical depression. Same scenario ang mangyayari dito sa Bagyong Basyang, kagaya ng Bagyong Ada na hanggang sa tropical storm lamang ang lakas. So kung makikita nyo mga kaibigan, pag sinabi ho, kasi ito explain ko sa inyo mabuti, lalo na po sa mga senior natin na lagi nakantabay, ito po talaga with the pure heart, na-explain ko sa inyo mabuti para okay maunawaan din po natin. Pag mahilang bagyo, mas marami hong mga pag-uulan ang ibinibigay nito or idinudulot sa mga direktang lugar po na maapektuhan. Eastern Visayas, mag-ingat. Silangan po ng Mindanao, mag-ingat din. At kapag sinabi naman natin na typhoon o super typhoon, nakakatakot talaga, malakas. More on, mas malakas po yung hangin o yung tinatawag natin na life-threatening na lakas ng hangin kaysa sa dami ng ulan. No? Mahina o kukunti ang ulan ng mga super typhoon. Unlike sa mga tropical depression, tropical storm, halos malalakas po tuloy-tuloy ang mga pag-uulan. Kung sa ngayon ay meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, no? Possible na itaas yan o tumaas pa sa 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa mga susunod po na mga araw. So, laging tinatanong sa atin kapag may bagyo, kailan naman daw lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility? Actually, sa ating pinaka-advanced weather system, kung makikita nyo sa track ng Tropical Depression Basyang, lalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po, no? By next week. So, inaasahan by next week pa ito lalabas, mga Sunday hanggang sa next week by Monday. So, depende pa yan kung bibilis ang kilos or babagal ang kilos ng Bagyong Basyang. Sa ngayon kasi, pa-westward ang kanyang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Pag yan ay bumaba pa sa 10, mas matatagalan ang paglabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero pag yan ay bumilis sa 20 to 25 kilometers per hour, by Saturday o Sunday, lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility at bahagi naman po ng area ng Palawan, kalurang bahagi ng Palawan, ang maaapektuhan ng kanyang trap o extension ng hangin. So, ito pa yung isang senaryo na sinasabi ko sa inyo. Yung landfall scenario nito, kailan ba? Laging tinatanong sa atin. Maglalandfall po ang Bagyong Basyang, yan po sa silangang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas pagdating pa po ng February 6, 2026, Friday ho ito, alas 2 ho ng madaling araw. No? Alas 2 sa madaling araw hanggang sa hapon, continuous po ang paglandfall niya. At nakakitaan siya ng hindi lamang isang beses maglalandfall. So, sa ating track, sa forecast ng Tropical Depression na Basyang, nasa mga 2 hanggang 3 beses itong maglalandfall, pero yun naman ay mahinang bagyo. So, hindi naman natin dapat sobrang dibdibin or katakutan kapag merong landfall scenario dahil normal lang naman yan. Kasi dumadaan sa landmass natin ang Bagyong Basyang. So, ito ho, uulitin ko, napakarami kong paalala. So, tapusin nyo ho ang video. Ito talaga, kailangan natin ngayon mag-asikaso na. Unang-una, sa paalala ko, kinakailangan lagi kayong maging updated
sa lagay ho ng ating panahon. Kasi ang bagyong Basyang, ang direction po nito, pagkilos nagbabago po. Time to time, day by day, halos araw-araw nagbabago ito, oras-oras, kaya kailangan lagi kayong mag-antabay sa ating update. So meron pa tayong ibang mga channel na pwede nyo rin panoorin, suportahan nyo din po, no? Hindi lamang dito. Ako pa rin yun, si Kuya Francis po. So yung pangalawang paalala, eto, dahil nga po yan ay dadaan dito sa Eastern Visayas, ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao, at matutumbok din ito ang North Luzon, kailangan maglinis na tayo ng ating kapaligiran. So yun ay paghahanda sa malawakan at posibleng bantahan ng mga biglaang pagbabaha dahil sa bagyong Basyang. Bagamat hindi naman ito sobrang malakas na bagyo, nasa tropical storm lamang yung pinakamalakas niya, pero kapag ito ay nagbigay ng mga pag-ulan, kayang magpabaha. 50 to 100 millimeters, sapat magpabaha sa mga low-lying areas. Maglinis tapat natin, kabila ang gilid, pwede natin yung linisin. Mga basura plastic, segregate, at wag po basta-basta itapon kung saan-saan. Yung pangatlong paalala ko, i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit hanggang hindi pa nakakalapit o naglalandfall ang bagyong Basyang. Kailan pa ba natin yan naasikasuhin kapag naglandfall na ang bagyo? So wag nating hintayin. Kaya nga po merong mga daily updates. Kaya lagi ako nagbibigay ng pasermon, paalala, para ho laging sabihin yan, paalala na naman ni Kuya Francis. Sana ho sundin po natin. Importanteng gamit, ilagay sa maayos sa mga lagayan, plastic, para hindi mo mabasa kapag nagkaroon ng mga pag-ulan or mga pagbabaha. At ito din, mag-imbak o mag-stock ng pagkain. Ang mga lugar na direktang maapektuhan po ng bagyong Basyang, Eastern Visayas, silangan ng Mindanao ulit ang sinasabi ko dito. Mag-imbak tayo ng pagkain na tatagal ng pang 1 linggo. Kung kaya ho natin, kung hindi naman kahit pang ilang araw lang dahil mabagal ang kilos nito, matagal itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isang paalala ko pa na lagi ko sinasabi sa inyo, ito sobrang importante po talaga, na i-double check natin yung mga bahay natin ngayon, yung mga bubong, mamaya may mga tulo, tapalan ng bulkasil, yung mga dingding, mamaya yung mga haligay hindi masyadong matibay. Bagamat pag sinabi natin na tropical depression, hindi naman malakas ang hangin ito. Nasa 39 to 62 kilometers per hour lakas ng hangin yan. Pero kapag yan ay sinabayan ng iba't ibang weather system tulad ng shearline, northeast monsoon at localized thunderstorms, nagkakaroon ng double na effect o double effect yan sa mga direktang lugar na maapektuhan. So kahit maganda ang panahon na naranasan ng mga karamang araw, etong mga susunod na mga araw ay asahan natin ang medyo maulap at medyo maulan po na panahon dahil po sa bagyong Basyang. Yung huling paalala ko, ito sobrang napaka-importante po. Ilapit natin sa Panginoon, ipanalangin natin na huwag matrigger na lumakas ang bagyong Basyang into typhoon o super typhoon category. Kahit po kasi nakikita sa ating advanced weather system na ang bagyong Basyang ay hindi nalalakas into typhoon o super typhoon, hindi tayo pwedeng pakampante. Kaya kailangan natin lagi ipanalangin sa Panginoon na ito pong bagyo is maging normal lang na mahina, no? Yung yung tamang madiligan lamang yung mga halaman natin at hindi po maminsala. Na kahit direktang maglandfall ito sa Eastern Visayas, hindi gagawa ng matinding pinsala. Lagi po nating tandaan na ang Panginoon po may control sa lahat. Lahat ng mga bagay kinakailangan nating ilapit sa Kanya para din po sa safety natin. Manalangin po tayo at magpasalamat tayo sa Panginoon sa bawat oras sa safety natin. At lagi ko sinasabi, ngayong araw din po ng Miyerkules, yung mga papasok sa eskwela, mga babiyahe, mga uuwi, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaang bugso po ng pag-ulan dahil po sa tatlong weather system, northeast monsoon, shearline, at ito pong localized thunderstorms at lalong-lalo na ang pangunahing weather system natin, ito pong bagyong Basyang. Sa ngayon mga kababayan ko, yan po na ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.